Japanese national patay sa bayan ng Isulan. Zero standard o pagkabanso, target sa taong 2025 ng PMNP sa bayan ng Malimbang. At balik-baril program ginanap sa bayan ng Lambayo. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na mga pangunay balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong October 7, taong 2023. Japanese national patay sa bayan ng Isulan. Narito ang ulat. Patay ang isang Japanese national matapos itong saksakin alas 12:55 ng hating gabi noong isang araw sa National Highway, Barangay Dansuli, bayan ng Isulan, lalawigan ng Sultan Kudarat. Sa spot report ng PNP, inilala ang biktima na si Masayuki Inoue, 40 taong gulang, may asawa, isang Japanese national at naninirahan sa Barangay Dansuli, bayan ng Isulan, lalawigan ng Sultan Kudarat. Habang kinilala naman ang tatlong nahuling sospek na sina Bots Walan Kabasalan, 30 taong gulang, isang magsasaka at may asawa. Untag Walan Kabasalan, 21 taong gulang, walang asawa, at isang magsasaka, at Sherwin Luminga, 21 taong gulang, walang asawa, isa ring magsasaka, at pawang mga naninirahan sa Sitio Nakal, Barangay Kapaya, bayan ng Bagumbayan. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na habang pinagsasabihan umano ng biktimang si Masayuki ang tatlong sospek na huwag masyadong mag-ingay o pinatatahimik ang mga ito ng isa sa mga sospek na kinilalang si Bots Walan Kabasalan. Ang sumaksak sa biktima gamit ang kitchen knife. Nang rumisponde ang mga pulis sa crime scene, agad na isinagawa ang pursuit operation laban sa mga sospek na agad namang nahuli ng mga pulis. Na-recover din sa crime scene ang kutsilyong ginamit sa pananaksak na may habang 12 pulgada. Sa ngayon ay nasa tanggapan na ng Isulan Municipal Police Station ang mga sospek. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Ferdy Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Zero standard o pagkabanso, target sa taong 2025 na PMNP sa bayan ng Malimbang. Narito ang ulat. Ang pangangalaga sa kalusugan ay isang responsibilidad na humuhubog sa munisipyo na kailangan magkaroon ng inovatibo at epektibong solusyon para matugunan ang kagutuman. Ito ang naging pahayag ni Baisa Sapal na Municipal Councilor, chairperson ng Social Service ng Sangguniang Bayan, na tutugunan nila ang makamit na wala ng batang bansot sa taong 2025 sa pamamagitan ng Philippine Multisectoral Nutrition Project o PMNP. Ayon sa Department of Health o DOH, ang bayan ng Malimbang ang isa sa may pinakamataas na bilang na pagkabansot, undernourished na mga bata sa rehiyon na inaasahan na aabot sa 2,036 sa taong 2025. Ito ang naging dahilan kung bakit ang DOH at DSWD kasama ang NNC, DA, DILG, NEDA, DBM, DOST, NCIP at NCMF na hinimok ang mga LGUs
pribatong sektor at komunidad na aktibong makiisa sa pagtugon sa problema sa pagkabansot at kakulangan ng pagkain sa mga bata. We are united in this battle to combat stunting and malnutrition in children. Ang gagawin nating aksyon ngayon ay magiging malaking tulong para sa ating mga kabataan. Ito ang naging pahayag ni DSWD-12 Regional Director Loreto Jr. V. Cabaya. Ang bayan ng Palimbang ay nakatanggap ng 17,306,000 pesos na suporta para sa 40 barangay sa pagpapatupad ng nutrition sensitive sub-projects. 34 na barangay ang magpapasaayos ang kanilang mga daycare center. 2 barangay ang magpapasaayos at magpapalawak ng water system level 2 at 4 naman na barangay ang magpapagawa ng mga community sanitary toilet na may tubig. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, Balik Baril Program ginanap sa bayan ng Lambayo. Pinangunahan ni Lambayong Mayor Ferdinand G. Agduma ang nabanggit na programa kasama ang matataas na mga pinuno ng AFP sa pamumuno ni Brigadier General Andre B. Santos, ang commander ng 1st Mechanized Brigade Armored Division ng Philippine Army, Lambayong Municipal Police Station COP, Jetro Dave Doligas, ABC President Dato Noharto P. Sanday, COMELEC Representative at lahat ng punong barangay na kung saan isinauli sa kasundaluhan ang iba't ibang uri ng armas mula sa lahat ng barangay sa bayan ng Lambayo. Isa ito sa mga hakbang na ginagawa ng LGU Lambayo, AFP, PNP at COMELEC upang maging mapayapa at papalapit na barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa ika-30 ng Oktubre. Kasabay nito, nananawagan sina Mayor Agduma at General Santos sa mga mamamayan ng Lambayo na may itinatagong mga armas na ibigay ang mga ito sa pamahalaan upang tuluyan na makamit ang tunay na kapayapaan sa bayan ng Lambayo. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Hanggang ang ang mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyo malaman. Balitang walang pinakapilaan. Mga balitang totoo. Mga balita may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw. Kaibigan!